Hey guys, what's up? My name is John Wayne and today, pag-usapan natin yung Bugatti Chiron na nakita di umano ni Idol sa isang Facebook post. Tama ba? Ayun, may mga questions tayong i-raise dito. Okay, kasi based dun sa mga nabasa ko, hindi lang po ngayon 2023, nagkaroon ng site ang Bugatti Chiron dito sa Pilipinas. So marami nang talks about that since 2019. I've been trying to look kung sino-sino po ang mga owners ng Bugatti Chiron dito sa Pilipinas and sobrang pribado siguro ng mga taong 'to, okay? Hindi mo siya makikita. I-play muna natin si Idol, then pag-usapan natin yung mga sinasabi niya. First of all, I would like to congratulate the Bureau of Customs dahil tumaas po yung collection na from what I've heard kumpara sa mga nakaraang mga taon. So meron talagang pagbabago. And also I'd like to congratulate siguro yung kanilang intelligence dahil recently nakahuli po sila ng vape na misdeclare sa isang bodega. I think if I'm not mistaken, it's in Valenzuela. And the amount of 1.4 billion yung halaga ng vape. So congratulations Customs, CIIS, and of course yung sa intelligence group. Now meron lang akong konting katanungan after na kayo po'y napuri ko. So kailan po masagot ang konting mga katanungan ko. Kanina while coming here from my house, nag-pop up sa Facebook ko, pag-check ko, isang napakamagarang kotse. Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes. Okay guys, stop natin dyan si Idol. Actually may sinabi siya rito na brand new daw kasi walang plaka. Bilib ako. And then pag-search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit, another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. Okay, so basically yung 3 million parang starter pa lang yon. Kasi may mga Bugatti Chiron na umaabot ng about 3.8 million. No, ayon nga dito sa isang website, hotcars.com, lumalabas that, ito yung sinasabi rito. The calculation gets based on the average US used price of 3.8 million of Bugatti Chiron hypercar. So, meron siyang 10% sales tax sa California. So, that's about 380,000. Kasi medyo nagulat ako sa 3 million yung value, tapos ang tax niya 6 million. Diba? Total sales sales tax just for starters for some total purchase of 4.18 million. Kaya tinignan ko rin dito guys. No? Wait lang Kung titingnan mo nga yung sa customs, dito, nilagay nila yung computations. Kung ano-ano yung mga babayaran mo. For, is the imported motor vehicle subject to payment of custom tax and duties and taxes. So, dito makikita mo that there are certain, for passengers, 4-seaters lang ba yun? So, 20%. And then you have to pay another 12%. And then you have to pay another this, and this. So, hindi siguro aabot ng 6 million. No? $6 million yung babayaran mong Parang, kahit gaano ka kayaman, I really don't think na magbabayad ka ng ganong kalaking tax just to bring in your car. Diba? I mean, if we're going to use the formula na stated here. Okay? Baka ini-exaggerate lang ni Idol yung balik tayo sa kanya.
So kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwedeng makita yung entry noon? Actually, ang una dapat tanong, totoo ba silang nag-i-exist ngayon sa Metro Manila? Okay? So, not because you saw them na nakapost sa Facebook, ibig sabihin, ngayon pinost. Pwedeng matagal ng picture, tapos pinost lang. Bakit ko nasabi yan? Tara, tingnan nyo to. Okay. Back in 2019, merong pinost ang Bilyonaryo.com saying that 150 million supercar Bugatti Chiron spotted in Batangas Port. So that's a question mark. So dito nga makikita Top Cars Manila about 4 years ago, lumalabas. Ayan, tingnan na natin kung mapupull up natin. Excuse me. So ito nga, no? Ayan. So, Batangas Port. 'Di ba? Damn, sasabi. So, may Bugatti. Tapos, ano yun nandun? That's 2019. Okay? Ngayon, kung babalikan natin to, our source in Bureau of Customs have yet confirmed the arrival of this beast, which can go from 0 to 100 kilometers in 2.5 seconds. Only the LaFerrari is faster, but not so much. In the comment section, several netizens believe that this pic was not taken from Batangas Port, citing the plane in the background. The French automaker will also produce 500 Chirons, which debuted in Geneva Motor Show in 2016. The 100 unit rolled out a little over a year. The Veyron successor cost about 3 million. So, sige nga, tingnan natin. Okay, plane. So, questionable nga, no? Questionable kung titingnan natin. O nga naman, kung sa Batangas Port, bakit may aeroplano doon? May aeroplano ba sa likod ng ano? Ay, may aeroplano ba sa Batangas Port? 'Di ba? And even to, hindi lumalabas na ito ay walang plaka. So, tingnan natin tong nasa background niya. Wait lang ah. Ganito ba ang itsura ng Batangas Port to start with back in 2019? Tapos ayun nga, no? Kung makikita nyo guys, pansin na natin ah. Kung makikita mo nga dito, meron siyang tip ng aeroplano. 'Di ba? Oh, dito. Ito yung mga nakasulat sa ano. Wala na tayong maano. Hindi natin mapansin kung ano yung mga nakasulat dito sa gilid eh. Pero ayan, eroplano. So, dyan pa lang, madidistinguish na natin na ito eh hindi dito sa Pilipinas. Okay, kaya nga question mark eh. Pero ito sinabi, fake news to, di ba? So, asan kaya to? Sabi ng mga netizen, McLaren 720, ganyan. Ayan, no? Inano nila yung aeroplano. Wala namang airport sa Batangas. Meron ba? Diba? Now, kung pupunta tayo dito sa isang post coming from autoindustria.com. Yeah, we are already used to seeing supercars in the street of the Philippines around guys, madalas ako sa mga lugar na to. No? At nakikita naman talaga natin tong mga to. Parang common na yan eh. Kung tatambay ka sa lugar na yan. But the question is, sino yung mga owners? Actually, may mga nabasa ako na baka si Manny Pacquiao daw ang may-ari ng Bugatti Chiron. So, we were surprised to see Bugatti Chiron being listed on sale publicly on Facebook by an importer. Guys, sa totoo lang, sa
sa pagkamahal ng Bugatti Chiron. Sa totoo lang may nakita ba kayo na ako kasi I don't sabihin na lang natin, wala pa akong nakikita na super or hypercars na ibinibenta sa Facebook. Very exclusive po sila. Let's say Ferrari. Okay? Ang nakita lang natin so far about Ferrari is that magiging distributor or kinuha ni Ramon ang distribution ng Ferrari dito sa Pilipinas. You don't even see Audi, you don't even see BMW na nagrarun ng Facebook ads eh. So far, yung mga yun. Ilang pirasong ganun ang kaya mong bilhin katapat nitong Bugatti na to. How much more? Ito questionable na kaagad sa inyo guys, no? So we were surprised to see a Bugatti Chiron being listed on sale publicly on Facebook by an importer. Dito pa lang guys, napakalaking question na to. Para sa akin. I remember talking to a very, sabihin na lang natin, tycoon, business tycoon. Sila, may mga kanya-kanya silang ahente ng bahay, may kanya-kanya silang ahente ng mga luxury car, na if they want something, inuutusan nila yung mga ahente nila to look for it para sa kanila. And I really don't think na yung mga ahente na yan pupunta sa Facebook para lang alamin, saan nagbebenta ng mga ganito? Para sa akin, it's plain stupid na magbenta ka ng worth $3 million sa Facebook. Diba? Who on earth? Even sabihin na lang natin si Manny Pacquiao pa ang sabihin nating kliyente. I really don't think na yung kanyang ahente ay maghahanap ng kung ano man yung gusto niyang mamahalin sa Facebook. Diba? So, as you can see, wala naman gaya nga rito, sabi, there's no price listed Bugatti Chiron and we're not surprised. Excuse me. But to give you an idea, Chiron retailed for around $300 or roughly 150 million when it was launched. Mind you that the price had gone up already. At the same time, the sticker price doesn't include tax and all other fees. You'll have to pay to bring it in. If you're seriously considering buying a French hypercar, why not contact the Luxury Cars Manila for possibly the first Chiron owner in the country. So basically, back in 2021, wala pa rin nagmamay-ari. Again, 2019, may nag-post lang na Batangas Port daw, which is, again, dahil nga sa eroplano, hindi pinapaniwalaan. Now, let's go here. There's another post coming from Knapsaid Society. Bugatti Chiron spotted in the Philippines. Yan. So, ito yung Bugatti Chiron, but it's not blue. It's red and a touch of, I don't know, kung gray ba to. So, obviously, napakamayaman na tao ang may-ari ng pinuntang bahay na to. Kasi kung makikita mo yung mga kotse, at dito, itong kotse na to, nag-react si Rico Suave. No? So, makikita nyo, ayan. Panarin natin si Rico Suave. Opposite side, hindi ko alam kung ghost or phantom ito eh. Pero malamang parang ghost lang siya. Yung wheelbase hindi ganun kahaba eh. Pero again, I'm not sure kasi picture lang yung nakikita natin. It's beautiful to see. Mga na-review natin na mga mamahalin pa is yung Aventador, yung STO, parating pa lang. Kilala natin yung owner and yung Rolls-Royce Cullinan. So binabati ko yung Auto Hub Group. Yung Chiron, malay mo, di ba? Hindi ko kaya magpangako sa inyo. So sino ba yung mga nagda-drive nito kaswabe? Siyempre sa Pilipinas, mystery. Hindi natin alam at hindi ko rin pwedeng sabihin dito kahit alam ko kung sino siya kaswabe. Mga foreigners, nandyan si Post Malone, si Drake, siyempre si Tom Cruise, Cristiano Ronaldo, and isa sa maingay ngayon, si Top G, which is si Andrew Tate na sikat. What color is your Bugatti? Alam ko copper yung sa kanya or brown. Hindi ko alam, napaka-generic pag sinabi ko. So ngayon, the question is,
meron na nga ba back in 10 months ago? 10 months ago, ayan, Bugatti spotted sa kalsada ng Pilipinas. Ayan ang isa sa inaantay ng madlang people. Samahan mo ako dito, pag-usapan 5 packs. Brown. Parang copper yung kasing So para sa kanya, at the time of filming, wala pa siyang alam or kilala na may nagmamay-ari na ng Bugatti Chiron. Kung sino man yun, but a very private person. Although, no, para sa kanya in this video, ina-analyze pa rin niya kung dito nga ba kinunan yan sa Pilipinas or somewhere else. kulay nung vape ko na Spade. Units niyan, baka mga 500 worldwide lang ang Chiron eh. Baka lang hindi pa ako ng difference ng sports car and supercar. Meron ako dyan sa link video. Pinaliwanag ko yan more than 20 minutes. Pero this one, wala pa tayong nire-review na isang hypercar which is it surpasses the 1,000 horsepower mark. Sweet 16 ang kanyang mga cylinder. 40 na electrified supercars. Fastest ito kaswabe ng 0 to 100 na nasa 1 car. Ano ang possibilities? SC mga. So ibig sabihin sa kotse, ganun na rin yung chances. Ayun, actually, sana kung mazoom natin yung plaka, no? Dito. Para lang ano natin. Balikan nga natin. Wala nang iba eh. Naghahanap tayo ng ano eh. Kung makita sana natin yung plaka ng ano, at least yung first few parts ng plaka ng Rolls-Royce, malalaman natin. Kung dito nga sa Pilipinas yan, ano. As you can see, hindi rin nakikita yung plaka dito ng Bugatti Chiron. Hindi man super smooth ng ride natin, pero at least meron. And again, ito, merong post back in 2022. Okay? Mas matanda pa to sa post ni Rico Suave. 2023 to eh. Ito, 2022. Diba nung nakita? They're talking about the same car. Kung papansin ninyo balik tayo kay Rico Suave. See? They're talking about the same car. And this was December 12. Tama nga naman kasi nag-react siya January. January or February. Somewhere there. So, ayan. Yun ang problema natin, ano? First ever Bugatti in the Philippines, Bugatti Chiron. We're not even sure nga because hindi natin alam, 'di ba bahay ni Derek Ramsey yan. So they're contemplating kung bahay ba to ni pwedeng bahay din to ni Manny Pacquiao. Diba? Getting real money, niggas still hating on me, man. Y'all need a new. Kasi with Idol, sinasabi niya rito, balikan natin si Idol. So sinasabi niya rito, the other one was coming from parang two opposite. The way he noticed it. Either. There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kaya nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta rito? Kasi nandun po yung sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link. Bugatti Chiron. Anong sagot doon? Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parang wala pang plaka. So, kung yan ay... Okay, sabi ni Idol, pareho daw walang plaka. Pero iba yung sinasabi dito ni Billionario.com. Sa failure of intelligence, BOC clueless on two Bugatti Chiron allegedly smuggled through Batangas port. Okay? So, makikita rito, kinover ni Billionario.com yung sasakyan. Ayan, sabi niya rito, Senator Raffy Tulfo has called for an investigation of the BOC for its failure to account for 2 units of Bugatti renowned the world's fastest car, blah, 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 allegedly smuggled into the country through the port of Batangas. During the deliberation of the BOC, 29.3 demanded that the BOC furnish documentation regarding the entry of Bugattis, the country prompted by a recent media images depicting two Chiron navigating Metro Manila roads, in one Pasay and the other one is in Ortigas. Okay?
Tulfo reckons that the Bugatti were imported into the country this year, not in 2019, through the Batangas port. Yan, ang idineklarang sasakyan daw ay Toyota Tacoma and Rhea Gregorio. Senator Sonny Ongara confirmed that there were zero Bugatti Chiron listed in the books. Alam nyo, sa totoo lang, ito lang naiisip ko dyan eh. Kung totoo man itong sinasabi ni Raffy Tulfo na smuggle itong dalawang sasakyan na to, unang kawawa dito yung owner na eh. 'Di ba? Maliban sa importer niyan. Plus, syempre, pag nagpunta ka guys ng LTO, hahanapin sa'yo yung mga legit na documents niyan. Lalo na kung first time mong i-re-rehistro yan dito. Do you remember yung kwento ng pag-i-import ni Manny Pacquiao doon sa kanyang sasakyan? I think it took him months para lang makuha niya yon. At ang daming ganap para lang ma-import yon. 'Di ba? Parang sinasabi lang ni Raffy Tulfo rito, it was really easy for those importers or ng owner to import the vehicles, which is nagre-raise ng doubt sa akin, sa totoo lang. So yun nga, lumalabas yan. Sinasabi ni Idol, brand new daw. Yung lumalabas nga rito sa mga previous posts, red, hindi blue. No, kung ikukumpara natin side by side, tingnan nyo, red to, di ba? This was December 30, 2022. And then, sinasabi rito ni Idol, ito yung sinasabi niya. Blue. Kita mo nga naman, no? Yung colorway niya, blue. So, magkaiba nga to. So, kung isasama natin to at saka yung red, that makes it 3. Tama ba? So, pati ba yung isang pinakita natin, yung ni-review ni Rico Suave, dapat din imbestigahan ba yun? Madam President, kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO. Sabi wala daw plaka, pero iba yung pinakita rito ni billionaire.com. So, dun pa lang yung mga inconsistency talaga, guys. Nagre-raise talaga ng doubt yan eh. Kung walang plaka or any markings na magpapakita na ito ay legally registered dito sa Pilipinas, bakit tinakpan yan ni billionaire.com? 'Di ba? Okay, guys. Excuse me. Ito ba yung sinasabi ni Idol na nakita niya? Bugatti Chiron na merong ng G63. Ayan. Kulay red. May plaka. It is the same vehicle na pinapakita rito ni Rico Suave. Pinost ng isang TikToker at pinost ni Napset Society. 'Di ba? Ito ba yung walang plaka ko, no? Balik tayo. Balik tayo. Diba? May binanggit si Idol na escorted daw ng isang G63.
Ito ba yung sinasabi niya? Mm. November 21. Yung pula. So ito guys, since 2022 pa to spotted. Asan yung isa? Hanapin natin. So far, ito lang yung nakikita natin nandito, no? Ayan, yung red. Yung search natin dito, Bugatti Chiron in the Philippines. Ito yung mga lumalabas. Red. Red. Ito lang yung may escorted ng ano eh. Ng G63 eh. Diba? Balikan natin si Idol. So, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok? They can No, do pero that. ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit panong panahon, paano mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Alam mo, itong tanong natin dyan, ano? Um, ano yung mabigat na rason ni Idol para mag-demand siya ng ganyan? May kaso ba yung may-ari ng Bugatti Chiron? 'Di ba? Para questionan i-question niya 'yon. Dapat may mabigat kang rason eh kung bakit mo kailangan yung mga documents na 'yon eh. Kasi sa pagkakaalam ko, no, kahit sino naman siguro na merong may-ari ng sasakyan, even motor, ano ba ang hinihingi sa'yo? Okay, ano ba hinihingi sa'yo ng mga traffic enforcer? Whether yan ay taga-LTO, MMDA, or mga traffic enforcer ng locality, ng LGU, di ba ang hinihingi lang sa'yo? Lisensya, OR, tsaka CR. Di ba? Pag ikaw nagkaroon ng traffic violation, Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. ano, Lamborghini. It's Lamborghini. 2019 onwards. $3 million ang isa Tinignan nito. nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho. Walang record. Wala talaga. So Wala. So, wait, kailan ba ni-release ang Okay guys, lumalabas dito 2016 unang ni-release ang Bugatti Chiron up to 2023. So 500 lang, no? 500 units lang ang ni-release nila. So basically, isa yung nandito sa Pilipinas na nakikita natin based dun sa video. Pero again, nahanap nga natin itong blue na to. Itong blue na to. Kasi ang nakita lang natin, yung red. No? Makikita nyo itong red na to. Uploaded noong 28. Boom. Ito yung sinasabi ni Idol. Coming from the south. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's always easy to say that no? Pero kung ang Bugatti Chiron nga na manufacture from 2016 to 2023 after 500 units na nirelease nila. Ang sinasabi lang dyan mula 2019 pababa. 'Di ba? Mula 2019 pababa. So basically, pwedeng pumasok yan between 2028, 2017, and 2016. Dahil ba hindi nagre-reflect dyan sa 2019 onwards, ibig sabihin, smuggled agad? 'Di ba?
Sa traffic ba naman sa Pilipinas, do you really expect yung mga owners na yan, laging gagamitin yan? Or gagamitin yan like what, an everyday car? I don't think so. Ikaw ba, halimbawa, owner ka ng isang ganyang luxury car? Sa traffic ng Metro Manila, are you going to use that as your everyday car? Most probably, it's a weekend car, date car, important meeting car. Yan siguro pwede kong paniwalaan. Pero yung sabihin mong everyday car, I really doubt it. As in. At kung totoo nga yung sinasabi ni Idol na merong escort na G63, ibig sabihin itong taong to napakataas na tao. Napaka-importanting tao. For that person to afford an escort with a luxury car din. 'Di ba? It's either misdeclaration or swing. Eto tanong ko dyan, no? Sa tingin nyo, para sa isang tao who can afford a roughly between 150 to 290 million worth na kotse, iko-compromise niya ang sarili niya para matawag na siya ay illegal na tao or criminal na tao for that matter? Tanong lang, it's a very simple logic, no? Do you really think isang napakayaman na tao who can afford to buy a Bugatti Chiron, iko-compromise niya yung sarili niya legally? Alin kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. Dito si Raffy Tulfo gumagawa ng mga terms na siya lang nakakaintindi. Malapit na siyang magkaroon ng sarili ng dictionary. Or what? What? A clear failure of intelligence. Magkano bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. Swing? Anong ibig sabihin ng swing? What do you mean by swing, Your Honor? Swing. Even yung mga experts ng BOC. Pasensya na kayo guys, adjust na lang tayo. Tanong na lang tayo kung anong ibig sabihin ni Raffy Tulfo sa mga terminologies niya. Ang ibig sabihin, parang multo ito. Parang nangyari sa Bugatti, Chiron. Pumasok, yung misdeclaration at least dumaan pa sa Bureau of Customs. Ano daw? Sorry, hindi tayo expert sa Bureau of Customs or mga processes nila dyan. Swing yung walang record. Walang record po, ibig sabihin. Walang record ito. Di ba? Siya lang nakakaintindi ng terms niya. Pure smuggling ang tawag nito. Wow! Ayun, may bago tayong natutunan. Kaya, Idel, tungkol sa ano bang pwede nating gamitin na word to define pure smuggling. Yan. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, through intelligence siguro, na oy, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng ganitong araw, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Bakit hindi alam yun ng mga taga BOC? Bakit mas alam pa ni Idel yun? Yung mga taga BOC, bumalik kayo sa training. Binibigyan, tinuturuan pa kayo ni Idel eh. Diba? Na siya lang nakakaalam kung ano ibig sabihin ng sinasabi niya. Meron kayo record. Sports kayo doon. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi niyong swing ho. So therefore, Sinakyan na lang siya ni ni Senator Angara. magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation. Yeah, ako. I highly suggest na, tama yan, Idel. Magpa-imbestiga ka. No, dyan sa sinasabi mo. At sana, yung resulta ng investigasyon, ma-share naman sa atin. No? Kung yan nga ay smuggled hot item. Tingnan na lang natin kung hindi umalma yung may-ari niyan, di ba? Tungkol dito. You Now, could file, yes. bibigyan ko kayo ask ng them to tip dyan sa investigate. Bureau of Customs. Sa Port of Batangas,
super talamak ang smuggling dyan ngayon. I'll give you a tip. Oh, buti pa si Idol, no? Ang daming alam talaga. May patip-tip pa siya. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Kaya pag titingnan nyo sa entry nyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma, truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up po. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 to pumasok. I honestly find it very stupid, no? I honestly find it stupid para sa mga taga-BOC. Kung nag-iisang hot car, no, luxury car, hypercar na Bugatti Chiron, nakakalusot sa kanila. Nakakalusot nga ba o pinalusot? 'Di ba? Kasi unang pinagbibintangan diyan, kawawa yung importer. Pangalawa, kawawa din yung what do you call that? Owner ngayon, 'di ba? For sure, etong sasakyan na 'to, pinabili sa isang importer or binili ng may-ari, inilakad hanggang sa ito ay in-assist ng isang importer, 'di ba? For sure naman, yung mga ng taxes no'n, binayaran na nung may-ari. Ngayon, nagiging ano nga lang siya ngayon, 'di ba? Nagiging hot topic siya ngayon ni Idol. Sa tingin niyo, itong may-ari ng Bugatti Chiron na 'to, lulutang at sasagutin 'tong mga sinasabi ni Idol? Ako, sa totoo lang, hindi. As in. Pero interesado ako sa magiging resulta nitong sinasabi ni Idol Rafi. Pumasok ito this year. Sinasabi niya bumasok daw this year. Okay? If we're talking about this red car, na nakikita natin dito, we're not even 100% sure kung ito nga ba ay nakuha ngayong taon na to. So, itong kotse na to, itong version ng Bugatti na to, 2022 pa. 2022, 2021. 2022 pa to, guys. Na nakita ng mga tao. Ito, saan na yun? So far, ito lang naman yung nakita natin na merong di ba? Escort. Tama ba? Oh. May plaka, sasabihin ni Idol, walang plaka. Oh. Same car. Tama ba ako? So, ibig sabihin, pwedeng earlier than 2022, pwedeng earlier than 2021 or 2019 or, 'di ba? Kasi again, ang sinasabi ng BOC, from 2019 onwards, walang lumalabas sa kanilang walang lumalabas sa kanilang mga documents showing na itong Bugatti na to ay ipinasok between 2019 at saka 2023. Ngayon, sinasabi naman dyan ni Idol, naniniwala siya na itong Bugatti na to ay naipasok ngayon 2023. Kitang-kita naman natin, no, na 2022 pa, may mga post na about dito. Diba? Dumaan ito sa Batangas at idineklarang Toyota Tacoma. So, yun nga yung ini-insist dito ni Idol. No? Kung maintindihan, if we're going to analyze it correctly yung sinasabi niya, that the vehicle is smuggled. Diba? Na hindi nagbayad ng tamang tax, hindi ganito, hindi ganyan, blah, 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 blah. Kaya hinihingi niya tuloy yung mga document showing na ito ay nakapagbayad ng tamang mga buwis. Ang tanong, ang BOC ba, meron ba silang liberty to submit those documents without the authority of the owner?
'Di ba? Care of Rhea Gregorio. Care of, Ibig sabihin siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga Dito nakakatakot si Idol eh. Alam mo yun yung nagka-come up lang siya sa kung ano-ano. Tas gusto niya nang paimbestigahan yung mga tao without any evidence showing that this person is engaged sa mga unlawful act such as smuggling, ano pa ba? 'Di ba? Kung ako sa kanya, sa totoo lang, kung ako sa kanya, siya mismo mag-file ng ng reklamo laban sa tao. Hindi yung magne-name drop siya diyan without any evidence showing na itong tao ngang to ay gumagawa ng mga illegal transactions. 'Di ba? dito ba? luxury vehicles ngayon, ang pasok ay Batangas. Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG, yung Chapuera, wala makikialam, lahat kayo diretso kay Rhea Gregorio. Tingnan niyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pick-up truck. Kasi nga po, sa pick-up truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare na truck ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po What documents would you like, Your Honor? All the, na pumasok all the- na all the nag-file ng entry vehicles. itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. so yung mga Toyota Tacoma nakalagay. Yung Toyota Tacoma, tingnan niyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma They ang will check, pumasok. Your Honor. They will check and get back to you, Your Honor. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita niyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede niyo pong parahin For what? at hanapan niyo po. May Dito makikita mo asar na rito si Senator Angara. karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway For Patrol, someone, parahin, and then honestly, ito lang tanong ko sa inyo, no? For someone to own a Bugatti Chiron, paparahin mo. Without any traffic violation, it's just that, okay, I think yung kotse mo ay smuggled. Unang-una sa lahat, may insulto yung may-ari nun. What makes you think na hindi ko kaya magbayad ng taxes kung nabili ko nga ito outside of this country? Tapos hihinga mo pa ng mga documents more than an ORCR or even license. 'Di ba? Unlawful search po ang tawag dyan. Possible na pwede pa kayong kasuhan no may-ari ng vehicle na 'yan. 'Di ba? Kung gagawin niyo 'yon. I'm sure naman even Raffy Tulfo owns a luxury car, no? I even saw one of his video before nung, I think yung kaso nung anak ni Lusutan. Meron I think nakasakay siya sa isang Mercedes, hindi ko lang alam kung G55 ba yon or kung ano. Pero nasa Mercedes siya bumaba. Okay. hingian ng tax declaration. Pag wala, alam niyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with some traffic agents. Honestly, I want to cut it here. Siguro may mga luxury vehicle na sa smuggle, hindi naman natin naalisin yan. Talaga namang may mga ganyan. Pero hindi sa level ng Bugatti. Even Bugatti themselves, napakalaking insulto yan sa kanilang brand name. Kung ipapasok mo lang yung kotse namin sa country nyo, tapos ismuggle mo. 'Di ba? There are certain brands, there are certain people
that name is very, very important. Brand name is very, very important. Umaabot pa yan na magkakaso yan dahil lang sinira yung pangalan nila. No? And naniniwala rin naman ako, even to the owner of that Bugatti Chiron na sinasabi ni Idol, I really don't think na itong mga may-ari ng Bugatti Chiron, ipapasok yung kanilang mga luxury cars sa maling paraan. No? Pero hindi natin inaalis na pwedeng mangyari, pwedeng gawin. Pero yung probability of that is about 2 to 3% only. Diba? So nakikita niyo yung inconsistency ng mga sinasabi ni Idol dito. Dalawang Bugatti Chiron, isa daw blue, wala daw mga plaka, pero nakita naman natin sa video, no? Kung babalikan natin dito, asan na yung Facebook na yun? May mga plaka. Diba? Kitang-kita naman may mga plaka. Another thing, we're not even know. I mean, we don't even know or we're not even sure kung ang nagda-drive ba niyan is isang Filipino or isang foreigner. Okay? Kasi marami pong mga foreigner na kaya nilang bumili ng mga ganyan sasakyan, lalo na if they own a company. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. Kayo ba naniniwala sa kwento ni Idol when there's, a number of inconsistencies sa kanyang mga sinasabi? Kaya hindi mo maaalis that people doubt him. Diba? And sana nga, no, imbestigahan nang malaman natin, ipakita nila sa taong bayan kung ano yung naging resulta ng request ni Idol. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys.